Isang payo po ng mga nakatatanda kapag manonood ng telebisyon ay huwag mo po ng masyadong malapit sa TV screen. Baka daw sumakit ang ating ulo at maagang lumabo ang ating mga mata dahil sa radiation. Isa pa nilang habilin ay huwag maglaro sa arawan kapag tanghaling tapat. Sa kabilang banda, hinihimok naman na magpaaraw sa umaga, matanda man o bata. Malimit nating nakikita na pinaparawan ang mga sanggol sa plaza tuwing umaga. Ito ay ayon na rin sa WHO. Nakakatulong ang morning sunlight sa paggawa ng vitamin D upang mabawasan ang pagkakaroon ng abnormalidad sa buto. Ako po ay tubong Santa Rosa, Laguna, kung saan noong bandang 1970s, malalawak pa ang mga palayan sa aming bayan. Kapag panahon na po ng anihan, pinaparawan ang ani sa kahabaan ng mga kalye sa aming barangay. Ito raw ay upang mabawasan ang moisture content nito upang hindi agad magsibol ang mga butil ng palay. At kumpara sa paggamit ng mga mechanical dryer, ang tradisyonal na pagbibilad sa araw ay may dagdag na benepisyo na hindi agad aamagin ang palay. Ang ganitong mga katutubong kalaman ay nagpapatunay na nauunawaan na natin ang isang mahalagang konsepto sa larangan ng optics. Ito ay ang konsepto ng exposure o ang pagbibilad sa liwanag. Kahit wala pong katawagan sa wikang Filipino, ang epekto naman ng ultraviolet light o UV ay lubos na nating nauunawaan. Batid natin kung aling enerhiya ang nakakabuti sa atin at sa ating mga pananim. Alin ang nakakasama? Anong oras ang mainam ng pagbibilad sa araw? Gaano katagal? Mayroon na tayong pagkilala sa bagsik at sa panganib ng UV sa ating mga mata at balat. Dahil ang UV ay hindi nakikita ng human vision, kaya marahil nababalot pa rin ito ng misteryo. Ito rin marahil ang dahilan kung bakit patuloy pa rin ang pananaliksik at pagtuklas sa iba pang mga maaring paggamitan ng UV. At dahil mataas nga ang dalang enerhiya ng UV light, kaakibat nito ang mga agam-agam sa ating kaligtasan. Ang layunin ng lecture na ito ay suriin ang mga katangian ng liwanag na may pagtuon sa partikular na uri ng liwanag sa rehiyon ng UV. At ngayon po, sa panahon ng pandemya, mahalaga din ang paggabay sa wastong paggamit ng mga UV germicidal lamp na nagkalat ngayon sa ating merkado. Ang diskusyon po ay magmumula sa punto de vista ng pisika. Limitado lang po at hindi kumpleto ang saklaw ng ating diskusyon. Gayunpaman, amin pong sisikapin na makapagbigay ng karagdagang perspektiba sa UV light. Ang mga piling paksa at ang format ng ating lecture ay nakapalibot sa nakalap na mga video at ilang mga eksperimento na isasagawa natin. Sana po ay magustuhan ninyo. Hiling naman po namin sa inyo na huwag mag-atubiling magtanong o magkomento upang mapalawak pa natin ang diskursong ito. Panoorin din po sana natin ang marami pang mga demonstration video tungkol sa UV light sa YouTube at sa internet. Nais po naming kilalanin ang mga kontribusyon mula sa UP Institute of Biology, Institute of Chemistry, mula sa College of Science, Department of Food Science and Nutrition, mula sa College of Home Economics, Photonics Group ng National Institute of Physics sa UP Diliman, Photomedicine Group ng BMB Skin Research Center and Clinics, Department of Science and Technology, Commission on Higher Education, Veritasium, isang YouTube vlogger. Natatanging pagkilala sa namayapang si Dr. Alonso Gabriel ng UP College of Home Economics sa kanyang pananaliksik na may pamagat na UV resistance of selected spoilage yeast in orange juice. Ang lecture pong ito ay handog ng National Research Council of the Philippines. Ano ang UV light? Ang UV light ay isang anyo ng electromagnetic radiation. Ito ay may dalang enerhiya at mula sa source nito, lumalaganap sa kalawakan.
Ang main source ng UV sa mundo ay ang araw. Mayroon ding mga artificial UV sources gaya ng black light at germicidal lamps. Mas mataas ang enerhiya ng UV kumpara sa visible light. Mas mababa naman ito kumpara sa enerhiya ng X-ray radiation. Mahalaga na malaman na ang UV ay may tatlong kategorya. Ito ay batay sa wavelength range at taglay na enerhiya at posibleng epekto sa tao at sa mga bagay. UVA ay mula 320 hanggang 400 nanometers. Sa tatlong kategorya ng UV na galing sa araw at nakakarating sa mundo, ang UVA ang pinakasagana. Enerhiya ng UVA ang nakakapamula sa ating mga balat at ito ang pangunahing dahilan ng pagkakulubot ng ating balat o wrinkle. UVB ay mula 280 hanggang 320 nanometers. Ang UVB ay galing sa araw at mas kakaunti, ngunit ito ay mas energetic kumpara sa UVA. Ang UVB ang dahilan ng pangingitim ng balat o sunburn. UVC ay mula 190 hanggang 280 nanometers. UVC na gawa din sa araw ay hinaharang ng ozone layer sa ating atmosphere kaya hindi na ito halos nakakarating sa balat ng mundo. Ang UVC ay ang kategorya na may pinakamataas na taglay na enerhiya. Dahil sa enerhiyang ito, ang UVC ay tinuturing na germicidal o nakakapatay ng mga bakterya at virus sa mga open surfaces. Sa kasamaang palad, ang mga healthy cells at tissues ay namamatay din kapag nababad sa UVC. Mahalagang mabatid natin hindi lamang ang mga aplikasyon ng UV, kundi pati ang mga panganib at kung paano makakaiwas sa mga ito. Para sa kaligtasan sa mga maaaring epekto ng UV, iwasan po natin na magbilad sa UV, kahit anong kategorya pa nito. Ang pagbibilad sa UV ay maaaring magdulot ng pagkakaroon ng skin cancer. Ang skin cancer po ay isang abnormalidad kung saan ang mga cells ay nag-mutate at hindi agad namamatay kaya ito ay dumadami at kumakalat sa katawan. Iwasan po natin ang tumingin ng diretso sa UV light. Ang overexposure po ay maaaring magdulot ng iritasyon o photokeratitis na isang sugat sa ating mga mata. Mainam din ang paggamit ng mga UV protective glasses. Kung mataas ang araw o magbabakasyon sa mga tabing dagat o ski resort, kung saan matindi ang refleksyon ng UV, dapat gumamit ng mga sunglasses, payong, sombrero. Importante rin ang paggamit ng mga sunblock para ma-reduce ang exposure sa UVA at UVB. May ilang mga artificial na UV sources ang nagdudulot din ng ozone gas. Kapag nalanghap ang ozone gas, ay maaaring makasama sa daluyan ng ating hininga. At kapag may schedule na po ng sterilisasyon sa isang facility o klinika, gamit ang mga UV germicidal lamp, siguraduhin walang tao o mga bagay sa loob ng kwarto na sensitibo sa liwanag. Lubha pong mahalaga ang ating striktong pagsunod sa mga tinakdang pamamaraan sa paggamit ng mga UV equipment at pati na rin sa regular na maintenance ng mga ito. Sa video, ipapakita ang ilang mga halimbawa ng mga pinagagamitan ng UV sa larangan ng pananaliksik at teknolohiya.
Ang mga halaman sa ating bakuran, gaya ng mga puno ng saging, ay nabubuhay at namumunga sa init ng araw. Nakamamanghang isipin na ang mga balat at bunga ng saging ay napakikinis at hindi nasusunog kahit na patuloy ang pagkabilad sa arawan. Kung ikukumpara naman sa balat ng tao, mas matibay din ang balat ng mga halaman sa pangkalahatan. Sa video, ipapakita ang epekto ng enerhiya ng iba't ibang mga artificial light sources sa balat ng saging. Gagamit tayo ng white light fluorescent lamp na may prominenting visible light, black light lamp na nag-i-emit ng UVA at UVB, at germicidal lamp na nag-i-emit ng UVC. Ang setting po sa pagbibilad ay patas na 10 watts na source power, distansya na 2 cm at sa tagal na 1 oras. Mahalagang paunawa, ang mga obserbasyon ay angkop lamang sa mga setup at setting na ginamit sa mga eksperimento. Lagi pong mag-ingat sa paggamit ng UV light. Ano kaya ang epekto sa balat ng saging kapag nabilad ito sa fluorescent lamp, black light, at sa germicidal lamp? Epekto ng distansya sa tindi ng pagkabilad sa UVC. Ang lawak at lalim ng epekto ng pagkabilad ng isang bagay sa UVC ay depende sa power ng light source at sa tindi ng pagkabilad nito na batay naman sa distansya mula sa source at gaano katagal ang pagkabilad. Sa video, ipapakita ang epekto ng distansya ng UVC light sa pagkasunog ng balat ng saging. Ang mga distansya na ginamit ay 2, 4, 6, 8 at 10 na sentimetro. UVC lamp bilang light source, 10 watts ang source power at patas na tagal na 1 oras. Gaano kaya kalala ang pagkasunog ng balat ng saging sa distansya nito sa UV source? Epekto ng tagal ng pagkabilad sa UVC. Sa video, ipapakita ang epekto ng tagal ng pagkabilad sa UVC light sa pagkasunog ng balat ng saging. Ang mga tagal ng pagkabilad ay 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 at 80 na minuto sa UVC lamp. 10 watts ang source power at patas na distansya na 2 sentimetro. Gaano kaya kabilis bago makitaan ng pagkasunog sa balat ng saging dahil sa pagkabilad nito sa UVC? Pagharang sa UVC. Bukod sa mga opaque na bagay na nakakaharang sa UV, may ilang mga transparent na bagay na maaaring ring makabawas sa pagdaloy ng UVC. Sa video, ipapakita ang paggamit ng ilang mga bagay na matatagpuan sa loob ng tahanan na maaaring makabawas sa pagdaloy ng UVC. Picture frame glass na may kapal na 2.25 mm, plastic cover na may kapal na 0.05 mm, cling wrap 0.01 mm, acrylic na may kapal na 2.7 mm at control o yung walang nakaharang. Ang setting po ay ang pagbibilad sa 10 watts na source power at patas na distansya na 2 cm at tagal na 1 oras. Alin-alin kaya sa mga pangkaraniwang bagay na ito ang nakakabawas sa pagdaloy ng UVC? Picture frame glass, plastic cover, cling wrap, acrylic.
Isipin po natin ang isang bagay na nailawan ng UV. Dalawa ang posibleng mangyari dito. Maaari nitong ma-absorb o sipsipin ang UV. Maaari nitong scatter o ikalat ang UV sa lahat ng posibleng direksyon. Upang makatulong sa paglalarawan ng mga interaksyong ito, gamitin natin ang konsepto ng photon. Photon ay ang partikulo ng liwanag na may tanging frequency at kaakibat na enerhiya. Halimbawa, ang red photon ay iba sa green photon. Ang UV photon ay ang tawag sa mga partikulo na may frequency at enerhiya sa ultraviolet. Ngayon, kapag tumama itong mga UV photon doon sa mga partikulo ng bagay, halimbawa yung mga molecules na bumubuo sa bagay na yon, ang tanong ay kung mayroon bang magaganap na absorption o scattering? At paano natin ito malalaman? Kung ang enerhiya ng UV photon ay tumutugma o nagmamatch sa enerhiya ng pagitan ng mga electronic states ng bagay na yon, ang enerhiya ng UV photon ay maa-absorb. At kapag na-absorb ang UV photon, ang bagay na ito ay magiging madilim kapag sinilip sa isang UV imaging camera. Ngayon, kung ano at papaano gumagana ang UV imaging camera ay ipapakita natin sa susunod na mga video. Kapag hindi naman na-absorb ang UV photon, ang UV na ikinalat sa direksyon tungo sa rehiyon kung saan nanggaling ang liwanag ay tinatawag na UV reflection. Kung ang ikinalat na UV ay tungo naman sa orihinal na direksyon ng liwanag, ang tawag dito ay UV transmission. Ang tindi ng absorption, reflection o transmission ay depende rin sa konsentrasyon ng bagay at ang pagkasalansan ng mga partikulo na bumubuo dito. Kahit invisible sa UV ang human vision, maaari pa rin po tayong makakuha ng mga larawan, makapag-record ng video sa UV gamit ang isang binago o modified na camera. Ang atin pong nabuong mga video ay first time nating ibabahagi sa publiko dito sa lecture na ito. Ang mga normal na digital camera, pati na rin ang mga camera sa mga cellphone, ay may nakakabit na UV IR cut filter sa sensor nito. Ito ay upang visible light lang ang makita nito gaya ng mga mata at paningin ng tao. Sa binagong camera, tinanggal natin ang UV IR cut filter sa sensor ng camera. Kaya't maaari na itong makakita ng kabuuang liwanag sa mga rehiyon ng UV, visible at infrared. Sa lente ng camera, nagkabit naman tayo ng fast filter na nagpapalusot lamang ng UVA at UVB. Dahil sa mga pagbabagong ito, ang digital camera ay nakikita lamang ang UVA at UVB habang hindi nito pinapalusot ang visible light at infrared. Sa isang animation video, ipapakita ang dalawang uri ng camera na ginamit. Una, sa normal na white light camera at pangalawa, sa binagong camera na nakakakita lamang sa UV. Ang ating tanong, paano babaguhin ang isang digital camera upang makakita ito sa UV? Absorption ng UV gamit ang sunblock. Ang sunblock ay isang kemikal na ipinapahid sa ating mga balat upang maprotektahan tayo sa UV. Bawat uri na nabibiling sunblock ay may nakalagay na numerong SPF o Sun Protection Factor. Kapag mas mataas ang SPF number, mas hinaharang nito ang UV. Ang setting po na ginamit dito ay gumamit tayo ng sunlight bandang 2:00 ng hapon bilang light source at video frame rate, sunblock na may SPF 15 at SPF 50. Sa video, ipapakita natin ang nangyayari sa ipinahid na sunblock sa balat kapag nailawan ng UV mula sa sinag ng araw. Ang atin pong tanong, epektibo kaya ang mga sunblock sa pagharang sa UV?
reflection at absorption ng UV sa halamanan. Ang mga halaman ay gumagamit ng UV para sa kanilang photosynthesis. Pareho lang kaya ang absorption sa UV ng iba't ibang klase ng mga halaman? May ilang mga bulaklak na nag-a-absorb din ng UV na nagpapatingkad di umano sa kulay nito. May teorya na ito daw ay nakakatulong upang madaling makita ng mga insekto para sa pollination ng bulaklak. Totoo kaya na may mga hidden patterns ang mga bulaklak na makikita lamang sa UV? Ang mga body of water naman, kapag nailawan ng visible light ay mistulang parang salamin. Kapag nailawan kaya ng UV, magiging malasalamin din kaya ang ibabaw ng tubig? Sa video, ipapakita ang reflection at absorption sa bulaklak ng gumamela, sa tubig, at iba't ibang uri ng water lily. Ang ating tanong, ano kaya ang kulay ng mga dahon at bulaklak at ng water surface kapag nailawan ng UV? Transmission ng UV sa mga salamin sa mata. Ang mga salamin sa mata ay kalimitang transparent sa liwanag upang makatulong sa pagbabasa. Ang mga sunglasses naman ay colored upang mabawasan ang pagkasilaw sa liwanag. Depende sa material at pagkagawa ng mga salamin sa mata, ang ilan sa mga ito ay may UV protection din. Sa video, ipapakita ang transmission o absorption ng UV gamit ang iba't ibang salamin sa mata, plastic reading glasses, prescription glasses, at ang usong-uso ngayon sa panahon ng online learning, ang tinatawag na computer glasses. Ipapakita rin ang mga colored glasses na brown, black, at red sunglasses. Ang ating tanong, alin-alin kaya sa mga salamin sa mata ang mayroon ding UV protection? Kapag nailawan ng UV, ang mga bagay ay may iba't ibang reaksyon sa dalang enerhiya ng UV depende sa pagkagawa at sa material o komposisyon nito. Magagamit ang DIY UV camera upang makakita ng liwanag sa UV. Magagamit din ito upang makasukat ng tindi ng UV na na-absorb, na-reflect o na-transmit sa mga bagay na nailawan. Mataas ang enerhiya na dala ng UV kahit ano pa ang kategorya nito, UVA, UVB o UVC. Totoong may panganib sa paggamit ng UV kahit pa saglit lang o malayuan man ang pagkabilad dito. Dapat palagi po tayong nag-iingat sa paggamit ng ultraviolet light. Muli, sana'y ipagpatuloy po natin ang pag-uusisa, pagbabahagi ng kaalaman upang mapalawak ang ating diskurso sa UV.
Sa gayon, lalo pa nating mapakinabangan ang enerhiyang dala ng UV at laging ligtas. Maraming salamat po.